today. So sabi nga, message na kay Mother Denmark, si Papa daw niya muna kasi Papa niya daw medyo mabait. Pag siya daw magiging maras daw sa sayo, maiipit ka daw. So, bili kami ng pantita, bro. Okay. Concern siya sa'yo. Sabi niya pa, sabi niya kay Mother Denmark. Mother Denmark na yung topic na lang namin, dahil natapos nyo na yan, religion is delusional. Okay ka ba doon? Next week? Kayo ni Allen, topic nyo, religion is delusional. Affirmative siya. Okay? So, yan na, ipapakita ko sa'yo, baka sabihin mo, nagkagawa ako kwento. Okay? Okay lang yan. Pagkita na rin yan, bro. Ano yun naman? Pakita ko lang sa'yo yung text ni Allen para baka okay. Ito ha. Ayan ha. Sabi niya, ibahin mo yung topic. Si Tito, daw muna. Okay? I-move po yung debate next week. May exam po kasi kami. Okay? Tapos, sabi niya, topic po natin is, pag-sabi ni Brother Denmark, ay religion is delusional. Okay? Affirmative daw siya. Okay? Okay. Ayun po. Ang papatunayan ko po ay does God of the Bible a murderer? Ayan. Okay, hindi po ako magsasalita ng kung ano, kasi kaibigan ko naman magiging mabait ako kay Brother Denmark. Yun yung sabi ko kay Allen eh. So, ang talata mismo ang magsasabi. Okay? Yung Biblia mismo. Okay, para hindi ako yung magsasabi. Okay, may mga bagay, may mga talata sa Biblia na direktang ang Diyos ang pumapatay. Okay? May talata nga na sabi ng Diyos, ako ang Diyos, siyang pumapatay at kumukuha. Ayon mismo yan sa Diyos, sa Biblia. No? So, hindi po ako nandito sa mga nakikinig. Kay tatay naman, no? Best friend ko yan. No? Hindi po ako nandito to mock the Bible. Sasabihin ko lang kung ano yung nandiyan. Okay? So, ano ba yung tinatawag? Mayroon bang mental pen? May oras pa ako? 1 minute na lang. Okay, sasabihin ko muna. Stop time. Ganyan nila itrato yung tiis dito eh. Pambihiraw. Start time. Okay, pag sinabing murder, paki-post nga John 8:44. Ayan naman, no? John 8:44, tapos paki-click yung murderer. Ayan, ang sabi dyan, yan na yung murder. Murderer, sana. A man is slayer, murderer. Sa lexicon, wala nang iba sa baba. Okay, ang sabi, yan na yan? Ay ba na yan? So, yan yung man is slayer.
mamamatay tao. Okay? So, ang sabi niya, murder. Pag sinabing murder, yan ay intentional. Okay, intentional. So, bakit daw pumapatay ang Diyos? Dahil sa kasalanan, makasalanan, pinapatay ng Diyos. Ano pa? Yung mga wicked. Okay? Okay, time. Ikaw na bro. Pinibigyan kita partida eh. Hindi partida yun eh. Gusto ko sana magpasalamat din sa'yo kasi binanggit mo yung talata. Mga kaibigan, hindi ako magtatagal masyado. Pero gusto ko ipaunawa sa inyo. Ididiin ko lang. Yung pinutol, tinatsak. Ito, babasahin natin. Deuteronomy 32:29, ito sabi, tignan ninyo, ngayon, ako nga, ay walang Diyos liban sa akin. Yung Diyos nyo, hindi ito ha. Walang Diyos liban sa akin. Okay. Ako'y pumapatay, teka, walang period. At sabi, at ako'y bumubuhay. Kaya ang Diyos ang may-ari ng buhay. Ngayon, kung ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang kukuha ng buhay mo. Dahil siya ang gumawa sa'yo, huwag mong pakialaman kung ano gusto niyang gawin sa'yo. Isa pa, ayon sa sinabi mo, ayon sa sinabi mo, ito, murderer. Why God does murder? Ang sabi mo, dahil sa kasalanan. Kung hindi lumabag ang tao sa Diyos, hindi siya papatayin. Bakit? Ang tunay na plano ng Diyos, ang tao ay makasama niya. Wala siyang plano. Alam ba ito bro? Murder. Let's just take yung minutes po makikita. Ngayon tayo makikilabas. 2 minutes. Okay. Ganito, let's define murder. Ito brother na. Let's define murder. Ang sabi dito, ayan. Murder is to unjust plan to kill someone. In other words, to kill or self-defense or time of war is not generally defined as murder. Murder involves killing someone who is innocent or does not deserve or not worthy of death. So, ang sinner ay deserve niyang mamatay. Bakit? Kasi iyon ang kapausahan sa kasalanan. Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, ang sabi ng Diyos, mayroong karugtong eh. Roma 6:23, ang sabi doon, ngunit binigyan sila ng choice. So, nasa choice. Meron silang choice. Wait, nabasahin ko. Roma 6:23, ganito sinasabi. For the wages of sin is death, but the gift of Jesus Christ, but the gift of God through Jesus Christ is eternal life. So, pinapipili tayo ng Diyos. Magkakasalanan ka o bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Alam mo, bro, kung ang Diyos ay mamamatay tao, hindi na siya magbibigay ng choice. So, ikaw na rin na nagsabi na ang Diyos ay pumapatay ng dahil sa kasalanan. Thank you. Ibig sabihin nun, ang pinapatay lang ng Diyos ay yung mga gumagawa ng masama. Pero yung hindi sinner, iyon ay hindi papatayin ng Diyos. Kaya magbago ka na. Magbago ka na. Okay, isa pa. Bago ako umupo, isa pa. Ngayon, ito. Ang Diyos ay may kakayahang magpatawad ng tao. Noon na nanalangin si Abraham, natatandaan niyo ba mga kapatid? Noon na nanalangin siya, ang sabi niya, Panginoon, mawasakin mo ba ang bayan na ito? Nanalangin siya eh. Teka, ano yung talata? Stop time, please. Ito, Genesis, wait lang.
Genesis 18 verse 25, ganito sinasabi. For be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. For be it from your will not judge all the earth do right. Ayan, sabi. So, si Abraham, nung manalangin, wawasakin mo ba itong bayan na to? Dahil lang sa 10 masama? Hindi. Pero, kung yung mga taong yun sa bayan ng Sodoma at Gomorrah, kung sila ay nagpakasama, sila ay wawasakin. Nangyari ba? Winasak kasi nga, lahat sila wicked. Okay. Ano ka na? Ayun. Wait lang. So, kung ang Sodoma at Gomorrah ay nagbago, hindi sila parurusahan. Kaya nga sinner, ayan ang cause ng pagpatay. Nag-text si Allen. Sabi niya pa, gawin mo yung nakakapat kay Brother. Ano? Pasensya ka na bro, sabi ni Allen. Okay, sabi ni kapatid, yung pinapatay ng Diyos sinner, saka wicked. Ayan, tuunan natin ng pansin muna yung wicked. So, ano ba yung sin? Ayan. Define sin. Pag sinabing sin, that is talata, transgression of the law. Ayan. Basahin natin Genesis 6:7. Paki-post. Okay. Yung transgressions of the law, saan kaninong bansa inilagay ang law? Kanino ibinigay? Sa Israel. Oh. Eh, yung law na yan, para sa Israel lang. Ang bihira, oh. Paano nyo i-apply yung law ng Israel sa Egypt? Oh, masasabi niyong transgression of the law ang mga Egypt ay hindi naman sa kanila binigay ang law. Oh. Paano niyo sila i-judge na wicked and sinner kung hindi sila sakop ng law ng Israel? Diba? O, kita mo na, brother. So, yung sinner and wicked, yan ay nakapaloob lang dapat sa Israel. Transgression of the law. Dahil kanino ibinigay ang law? Sa Egypt ba? O, wala nang makasagot, tahimik mo siya. Kanino binigay? Oras mo naman eh. Pwede ko magtanong, oras mo naman eh. O, kanino bigay? Sa Israel. Ibig sabihin, yung law ng Caloocan, Tatay Ramon, applicable ba sa Antipolo? Hindi. Oh, yung law of Caloocan, apply ba? Pwede bang hulihin yung mga taga-Antipolo, Pastor? Hindi. Bakit? So, hindi sila sinner, hindi sila wicked. Eh, ba't sila papatayin? Ha? Okay pa yun na? Ang sin kasi, by definition, Bible definition, transgression of the law. Oh. Tapos, i-label mo, ayon doon sa local laws, ito kasi local laws yan eh. Local laws ng Israel. Oh. Yung mga hindi sumusunod sa law, ang tawag doon, transgressor of the law. Ng ano? Ng kanilang local laws. Oh.
May question agad. Emosyon mo ba ha? Hindi mo siya tanong. Yung taga-Antipolo ba, pag napunta ng Caloocan at nagkasala, hindi ba sila huhulihin? yung law, ang tanong dito, ang topic, Ang ibig ko sabihin, taga-Antipolo, sabi mo eh. Pwede ka magdala sa tao. okay. Yung law, local laws. Yung nagkasala ba, yung nagkasala sa Antipolo, pwede bang hulihin ng mga taga-Caloocan? Eh, pag pumunta ng Caloocan. Taga-Antipolo ba, pag napunta ng Caloocan, nagkasala, hindi ba huhulihin? Ang ganito ang tamang laws. Pag pumunta ka sa Caloocan, kailangan mo sumunod sa law ng Caloocan. Nagkasala yan. Pero, pag ikaw outside Caloocan, hindi mo kailangan sundin ang laws ng Caloocan. You have your own local laws. Amen? Sarili lang. Oh. Kita niyo na? O 18 seconds. Yung outside Caloocan, hindi niya pwedeng i-apply yung laws doon sa kalapit bayan. May sarili siyang sovereign law. Okay? Kasi mga tanong. Isang grupo ang mga pinagtutulungan. Ngayon na, may lang to. Bibigay ko agad kay Denmark. Ang pinag-usapang Sodom and Gomorrah, wala pang Israel. Sa Romans chapter 2, verse 14. At may turo ang days dito eh. Makinig mga days. May turo ang days na against nature. Sa Romans may sinabi rin si Pablo against nature. So kunwari, palit-palit na mag-asawa, tapos lalaki sa lalaki, babae sa babae, yung ginagawa doon sa ano. Uy, takbo na yung oras. Patakbo na yung oras. Tumatakbo na. O, dali. Para sa yung oras. So, ito yung sagot. Ang days, naniniwala na merong labag sa nature na ginagawa din yung tao. So, hindi na nalalagyan yan. Okay. Ito, pag nabasa kasi sa Bible, law, bakas agad ng kung ano. Ito, bilang SBA, bigyan kita ng tip, ha? Bigyan kita ng tip. Ang law, ito, law, moral law, health law, writing law, tapos, mosaic law. So, may ibang laws. Parang ganito, meron tayong law tungkol sa mga taga-ibang bansa, kung paano sila hulihin. Meron tayong laws kung paano huli yung mga taga dito. Ba? Yung mga taga-ibang bansa, ipapatapon doon. Yung mga taga dito, itatapon dito sa bilibid. Ngayon bro, kayo, itatapon kayo sa impyerno. Eto. Ang sabi niya, yung law daw, na pinatutupad daw para sa Israel, brother, nagkakamali ka. Basahin natin ang Exodo 20 at 10. 20 at 10. Ngunit ang ikapitong araw na Sabat ng Panginoon, o mong Diyos, sa araw na ito ay huwag kang gagawa na anumang gawain, ikaw o inyong anak na lalaki, inyong anak na babae, yung aliping lalaki, yung aliping babae, at yung mga baka, ang mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Kasama po ba yung mga hindi mo, yung mga Israelita? Opo, kasama. Ano sabi? Mga dayuhan. Sinasabi niya, transgression of the law of the Ito, brother, ang law ng Diyos ay ibinigay sa lahat ng tao, bilang sa Israel. Kasi ang Bible sa ngayon ay hindi para lang sa Israel. Babasahin natin, Gawa 7:38, Acts 7:38. Ganito sinasabi. Tagalog tayo para maunawaan natin. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang, kami to.
na kasama ang mga anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Di ba, binigay ang law sa bundok ng Sinai? Ito. Kasama yung mga magulang na siya nagsitanggap ng mga aral. Sino daw tumanggap? Mga Israelita, upang ibigay sa atin. Ibig sabihin, yung mga aral o kautusan na tinanggap ng mga Israelita ay para din sa atin. Kita mo? Kaya kapag ito, binanggit yung local laws. Halimbawa, ako ay pumatay dito sa Antipolo, taga Marikina ako. Ngayon, ito, krimen pa rin yun. Huhulihin ako ng mga Antipolo, isosurrender ako sa Marikina. Still the same. Kasi pareho lang may law ng pagpatay. Ngayon, wala tayo dito sa law. Nandun tayo sa murderer, biglaan lumayo. Yun ang usapan. Ngayon, gusto kong patunayan mo sa akin na sa pamamagitan ng batas na to ay pumapatay ang Diyos. May batas ba ang Diyos na, sige, patayin nyo to. Pag may nabasa kang ganun, baka siguro mag-list ako. Pero kung wala kang mabasa na ang Diyos ay nag-utos na pumatay, ay baka ikaw ang mag-Adventist. Okay? Ngayon, ito pa. Exodo 20. Ito Exodo 20. Ang sabi dito kasi, Exodo, talata 20. At mamaya, okay. Hindi naintindihan ni brother ang aking argumento about sa law. Ang sinasabi ko, sa Maynila, sa mga nagdadrive dito, sa Maynila, pag nahuli ka sa Maynila, kukulin ang lisensya. Dito, hindi ka pwedeng manghuli, hindi ka pwedeng makuha ng lisensya. That is only for Manila. Sa Caloocan, hindi yan kinukuha. may sovereign law in every country and every nation. Okay, yung law ng Amerika doesn't apply dito sa Pilipinas. Pwede bang sabihin mo na yung law ng Amerika ay apply dito sa Pilipinas? Ibang issue yun. Ang issue dito, mayroong sovereign law every country. Ang Israel, that time, hindi porket hindi nila kilala or hindi sumasamba sa Diyos nila, license na yun para patayin yung isang bayan. Basahin natin. Okay. License na ba yung hindi kilala, hindi mo kilala yung Diyos ko, but then man, so kailangan kitang patayin. So, ibig sabihin, the murder ang topic natin. Balik tayo. Genesis 6:7 ang sabi. Anong sabi sa 6:7? And the Lord said, yan hindi ako may sabi, I will destroy man whom I created from the face of the earth. Hindi ako may sabi niyan. Sino? Sino nagsabi? Sino nagsabi? Lord! Amen? Sino nagsabi niyan? Hindi ako ang Lord. Okay, next na lata. Genesis 19, verse 4 and 5. Genesis 19, verse 4 and 5. But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom and Gomorrah, ito sa Sodom and Gomorrah, almost 20 million yung laman yan na pinatay niya, no? Verse 5.
And they called out Lot and said unto him, Where are the men? Ito yung ano, no? Gustong rapin nung mga tao, yung dalawang anghel, no? Na sinasabi. Okay? Yung Sodom and Gomorrah ay tawag doon, buong city pinatay, no? Walang tinira. No? Ang nakaligtas lang si Lot sa yung kanyang mga anak. Yung Genesis 6:7, yan ay flood. Okay, ito naman yung Genesis 19 verse 26, paki 26 mo. Okay? Yan yung asawa ni Lot, namatay, naging pillar of salt. Okay? Silang natira. Okay? So, may mga talata sa Bible, no, hindi ko na sasabihin kasi respeto po kay Tatay Ramon at sa inyo din, ano. Sasabihin, sabi ng anak ko, sa logical, wag daw akong magdahan-dahan. Pero sa mga nandito, no, medyo masakit yan sa kanila eh. Exodus 14:28. Exodus 14:28. Ito, sino to? Ito yung mga tao na humahabol sa mga Israelita, ang mga Ehipto. Pinatay nino. Sino nagpatay? Sino nagpatay? Ang Diyos. Ulit, sabay-sabay tayo. Sino pumatay? Ang Diyos. Ulit. Sino pumatay sa kanila? Nilunod sila saan? Sa dagat. Sino may gawa? Sino? Ulit. Madaya, oh. Magtatanong ka ba? Sige, tanong. Wala mo sinasabi, sabi ko lang, oh. Sinong pumatay? Kayo naman sumasagot eh. Hindi naman ako. Okay. Ano? Okay. Doon tayo sa binasa mo sa Genesis 6:7. Sister, pakiano yung Genesis 6:7. Okay. Ayan, Genesis 6:7. So, doon tayo sa verse 5. Verse 5. Okay. At sabi dyan, nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa at ang bawat mga pag-iisip ng kanilang puso ay palagi na lamang masama. So, bakit daw pinatay yung mga tao ng panahon ni Noe? Bakit daw pinatay? Masama daw doon sa kanilang local laws. Ayon sa kanilang local laws. Masama pala. Okay. Ngayon, noong pinatay ng Diyos yun, binigyan ba si Noe ng panahon para pagsisihan ng tao? Binigyan ba ng time si Noe? Si Noe ba kausap? Binigyan ba si Noe ng ipangalan sa tao na ang tao ay magsisi bago? Ayun yung sabi ng konteksto, binigyan daw. Okay. So, ibig sabihin, binigyan pa ng Diyos ang tao para magbago bago niya patayin. Binigyan ng Diyos para magbago, hindi lahat. May dalit na pinapatay ang Diyos. Okay, eto. Tapos, punta tayo dito sa sinasabi mo saan pa itong talata? Dito sa Exodus ba yun? Exodus 14:18. Okay. Meron yan. Okay, ito yan. Ito tanong ko.
bago patayin yung mga kampon ng parao, binigyan pa sila ng time para magbalik loob sa Diyos at kilalanin. Walang binigay sa tayo. Ano kung may mabasa ako, sinabi ni Moises na pang-apat na salot yata yun eh, na pinasasamba sila sa ilang para matapos na yung salot. Pakibasa mo yan. Stop time, papasahin ko lang. Binibigyan sila. Sige, basa. Siguro sa stand ko na lang. Sa stand, nalimutan niya yung talata. Okay, ito. Ngayon, bakit pinatay ng Diyos yung mga Egyptyo? Pinatay daw sila dahil sila daw ay labeled na wicked and sinner ayon sa kanilang local laws. So, ang Diyos hindi papatay ng walang dahilan. Ayun nga, sinabi ko nga, they are wicked and labeled sinner because of the wicked local laws ng Israel. Ngayon, ang sabi mo, pinapatay yung wicked at saka yung wicked and sinner. Ngayon, kung ang Diyos ay mamamatay tao, ngayon na kini-question mo yung Diyos ng Biblia, bakit hindi kanya pinatay? Kasi mahal ako ng tunay na Diyos. Hindi nung huwad na Diyos. Mahal ka daw pala ng Diyos, nakikiram sa Huli na. Nakikialam na yung Diyos niya. Okay. Okay. Doon tayo sa Sodoma at Gomorrah tayo. Okay. Doon sa Genesis 19, di ba? Ngayon, bakit nung nanalangin ba si Abraham na nung nanalangin si Abraham at sinabi pa niya doon na Panginoon, mo sa akin yun na yan kasi lahat niya makasalanan? Alin? Yung nanalangin si Abraham, wasak na yan? Sa Sodoma? Hindi, nakipag-bargain nga si Abraham. Hindi, tinatanong ko nung nanalangin siya na huwag mo sa akin yung city. Anong... Binasa mo na kanina. Winasak pa rin ng Diyos. Kasi they are, again, sinner and wicked. Because they are wicked and sinner ayon sa local laws. Ito, last question ito. Bago magtapos yan. Ikaw ba ay wicked and sinner? Hindi. Kasi hindi naman ako sakop ng laws eh. Hindi ako sakop ng laws nila eh. So I'm not sinner and I'm not wicked. Diba? Amen? Amen ha? Pambihira rin. Pag ikaw ba sakop ng laws, sakop ng law ng Amerika, Amerikano ka? Diba? You're Pinoy. So, pilit nating isama. Ba't natin pilit magsumiksik doon sa laws na Israel? We are not Jews. We are what? 2 minutes, 2 minutes. We are what? You are what? Gentiles. Tingnan nyo, nalimutan nyo na kung ano kayo. You are what? Pinoy? We are what? We are human. Walang Amerikano, walang Pilipino, walang Israel sa harapan ng Diyos ng Dinisip o ng Pilipino. We are all human.
Kaya, ibig sabihin, lahat tayo magkakapatid. Example, magkakapatid kami. Kaming tatlo, nila Nico. Tatay namin, paborito niya si Nico. Ganito yung nangyari, kasi paborito niya Israel eh. Dahil paborito niya si Nico, kukonsintin niya si Nico para patayin kaming magkapatid. Ha? Ganon yung Diyos eh. Oh, nasaan rational ba yun? Halimbawa, si Jack, si Dudoy. Mahal niya si Jack. Dahil mahal niya si Jack, nagkaaway silang dalawa ni Dudoy. Kinampihan ni Tatay George si Jack, pinatay niya si Geraldine. Saan doon ang logical, no? Ba't hindi pagayusin ng Diyos? Magkakapatid kayo, gumignan siya dapat. Huwag kayong mag-away. Oh. Kung tamang nangingilam, kung totoo, kung totoong nangingilam, gagawin niya yan, ba't hindi niya gawin? Di ba? O, idagdag daw ni Nico. Dadagdag ko lang, dun sa law, hindi ka pwedeng parusahan kapag hindi mo sakop. Sa time ni Moses, sa time ng mga ancient, kapag hindi mo sakop yung law ni Moses, hindi ka pa pwedeng patayin ng government ng Egypt. No. Kasi may sariling law ang Egypt. May sariling law ang Israel. Kaya nga sila lumabas eh. Ayaw nila ng traditional. Ganun kayo, di ba? Nico, may tanong sa iyo. Wait lang po, tatapusin ko kasi may nilangan ako. Basahin ko muna to Sabi dito, the law of Moses in ancient Israel was different. So different from any country. Noong time in ancient, sa time ni Moses. So, eto, parang ganito. Dala-dala mo yung Ark of the Covenant. Pwede bang bitbitin ng mga Egypt ang Ark of the Covenant? Ibinigay lang sa Israel. Sagot kayo mga kapatid. May bumitbit ng kawan ng tipat, Palestinian. Permiso yun ng Diyos, Tiger. Kasi nagkasala ang Israel. Alam ko yung kwento na yan. So, in time of ancient, hindi pa pwede papatayin ka dahil ikaw ay sinner. Hindi ka yung sinasabi ng transgression, ito dito. Nawala yung ano ko. So yun lang. Sige po. Okay lang, mamay tanong si Tatay George. Sige, Tatay George. Paano mo may paliwanag yung Deuteronomy 30? Sige po, basahin natin. 39. Deuteronomy 30 to 39. Ano po sabi? Yang bubuhay, yang mamamatay. May naman po, wala namang ano dun eh. Wala. Wala namang pagtatalo dun. Bakit? Ano po ang tanong doon, Tatay George? Kung halimbawa, patayin ng mga Israelita ang Hudyo, sino ba pumatay doon? Ang Diyos o yung Israelita? Ang Diyos. Kasi sinabi niya eh. Di ba pumatay sila? Pero pag sinabi niya bubuhay siya, bubuhay mo. Pero, ibig sabihin nun, ang batas na ginawa ng mga Egyptian, batas ng Diyos. Hindi niya... Pero binigay, Tatay George, tanong ko sa'yo, ibinigay ba ng Diyos sa Egypt ang law? Sagot po. Pero ibinigay ko ba? Hindi. Hello. Hindi talaga maintindihan ng mga deist ng Biblia. Paulit-ulit na binabasa, hindi pa rin maintindihan. End time. Sabayan niyo ako magbasa. Hindi maintindihan eh. Ang laws daw para sa Israel, basahin natin ulit.
Acts 7:38. 7:38. Acts 7 verse 38. Ayan. Ang sabi dyan, itong yaong naroon sa iglesia sa ilang. Ano bang pintuhan niya? Nakasama ang anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siya nagsitanggap ng mga aral na buhay upang, sister, pakibasa? Upang ano yun? Upang sa bilang Ito yung naroon sa iglesia sa ilan. Ilan ang kasama ang kailan nagsalita sa kanila sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siya. Pagbibigay sa atin. Malinaw. Yung Diyos na tinanggap sa bundok ng Sinai ay ano, sister? Tinanggap nila upang ibigay sa atin. Kasama tayo dun sa atin. Di ba? Paulit-ulit na lang ba? Eto ha. Brother Francis. Okay, sige. Brother Francis, ganito. Basahin ko. Talata. Eto. Basahin ko. Ezekiel 33:11. Tinatanong kita kanina kung pinagbibigyan sila ng chance. Sabi ko, hindi. Mayroong chance na ibinigay para sa mga wicked na gaya mo. 11. Ezekiel 33:11. Ganito sinasabi. Sabihin mo sa kanila, kung paano buhay ako ang Panginoong Diyos. Wala akong kasiyakan sa kamatayan ng masasama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang langad at namuhay. Manumbalik kayo sa inyong mga masasamang lakad. Binagbigyan pa ng chance ang Diyos yung mga masasamang bago patayin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sige, bibigay ko na kay Pastor Ferdinand Sustento. Yung Romans 2:14, makilagay lang. Tingnan natin yung law na yan ay para lang ba sa Israel. Tingnan natin. For when the Gentiles which have not the law, anong law yan? Do by nature the things contained in the law, this having not the law, are the law unto themselves. Yung law na yan din yung batas ng hintil. Isip ko lang kanina, pinatay ba talaga ng Diyos? Ang Diyos ba pumatay ng mabuti? Pumatay ba ang Diyos ng mabuti? Ako amin doon. Pinapatay niya yung mabuti. May mabuti, pero hindi dahil, ewan mo ba naging problema nila yung pagpatay ng Diyos? Sino ba pumatay kay Jesus? No? Ang Diyos ba o yung... Inisip ko nga ito nga kay George eh. Kaya nung ngayon kung mamamatay tao ang Diyos, halimbawa, gumawa ka ng robot, nag-wild, ang gagawin mo doon? Stop. Tapos tinamaan ka, nasugatan ka. Ano gagawin mo sa robot? Kapag kukunin ko, hampas ko yun. Ngayon, may karapatan ng Diyos na gawin ang nararapat niyang gawin doon sa ginawa niya. Bakit? Sabi ng Bible, pwede bang sabihin ng palayok sa pagpapalayok? Bakit ganitong ginawa mo sa akin? So, ang ibig ko sabihin dito, yung patunay na mga, ang hintil ba? Hinto ba ay hintil? Hintil. Meron pa silang kautusan na katulad ng kautusan sa Hudyo? Parehas. They do the nature of the law, even they have no law. Yan yung law. Tinatanong ko, ulitin ko yan, batas sa antipolo sa sayang. Wait lang, sa
tayo. Okay. Ano tanong? Tatakot kayo magpaliwanag ako. Hindi nakukonvince ko kayo. Takot kayo magpaliwanag ako kasi nakukonvince kayo. Sabi nung kabal, ay, ano? Sabi ba ito, member? Oo, ano? Okay, let's go. Teka, don't get me wrong, kasi masyado kayong emotional eh. Hindi lang kayo. Pag sinabing, ang topic namin, does God of the Bible ay murderer? Ba't hindi nyo marunong yun? Ba't hindi nga kayo? Totoo naman eh. Diba? Totoo naman. Hindi ko naman sinasabi kung ano yung aside sa ginawa niya, no? Kung may natin paliwanag kayo, hindi paliwanag. Ang topic lang natin, kung murderer yung Diyos. Diba? Totoo naman. Sabi ng kambal, oo nga no. So, murderer ng Diyos? Amen? Amen ba? Sabi ng kambal, oo nga. O, bro ito. Talata. Episo, 2:12. 2:12. Sa Tagalog, Tatay Ramon, pero wala ka ng Bible mo. Ito, kakampi ko si Tatay Ramon. Sabi dito, Ephesians 2:12, alalahanin ninyo na noong panahong iyong hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Hindi ka pala sakop eh. Pambihira kayo. Hindi ka pala sakop eh. Nakikisakop ka. Diba? At that time, nung wala ka kay Kristo, being alien from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant. Ibig sabihin, hindi ka sakop eh. Hindi ka sakop, gusto mong sumakop, hindi ka naman kahalali. Nakikisaling yun, hindi naman kasi masali, pambira. Having no hope and without God in the world, walang Diyos. Ayun na. Ibig sabihin, ang topic, pumapatay ang Diyos doon saan? Sa tinuturing nila walang Diyos. Case closed na bro. Tapos na. Oras. Kita nyo na? So, hindi ko sinasabi, kaya kong lunukin na yung God of the Bible ay pumapatay. Pag hindi nyo kayang lunukin yan, may problema sa inyo, pagpihirahan. Kita nyo, sinong pinapatay? Yung ano? Yung without God. Yung without God, pinapatay niya eh. Kita nyo na? Hindi ako may sabi niyan, yung Efeso, nasulat din ni Pablo. Kita nyo na? Sunod. Ikaw yung ano? Pwede ka na bumaba. Yung theist, kanina pa basa ng Biblia, galit naman sa Diyos.
Ang sabi ko sa report ni James, sila ay tinatawag na hipokto ito. Tama. Yung mga tingis, mga kapatid sa end time, kanina pag gumagamit ng Bible, chap-chap na naman. Basahin natin. Ephesians 2:13. Putol eh. Putol. Tingnan mo. Subalit, ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo nung una ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ngayon, ibig sabihin, yung mga hintil noong unang panahon, sila ay walang Diyos at walang pag-asa sa sanlibutan dahil wala nga silang Diyos. Pero sila ay tinubos ng dugo ni Kristo kaya sila ay malapit na sa Diyos. Kaya sakop na sila ng kautusan. Yan, hindi kasi nagbabasa ng konteksto. Ano pa ang conclusion mo, brother? Yung pinapatay daw ay yung walang Diyos. Kahit yung bata, masasagot eh. May sinabi ba doon na ang Diyos ay pumapatay ng walang Diyos? Babasahin natin. At ng panahon niya ay kayo'y walang Kristo. Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. May sinabi po ba na pinapatay yung walang Diyos? Wala. Mabuti nga kayo, hindi kayo pinapatay eh. Oh, ililigtas pa rin kayo. Huwag kayong mag-alala. Oh. Si brother, kanina may sinabi sa akin, sisingit daw eh. Sige. Brother, ano ka muna? Singit. Alam ko may sisingit. Sige. Guys, gusto ko sana magtanong ka rin na kayo mga guys. Kasi sabi niya, sa pagkakawa ko lumalabas na halimbawa, inapo niya si Nico ay paborito ni Brother Bernard. So kukonsintihin ba ni Brother Bernard si Nico na patayin niya ang dalawa niyang kapatid? Ang tanong mo ganito, bakit si Cain, kung patayin niya si Abel, hindi rin niya pinatay? Lumalabas ba kinukonsintihin ng Diyos si Cain? Jawab ko tanong ha? Mr. Lee, sagutin mo ha? Okay. Pinatay niya si Cain, si Abel ni Cain. Bakit hindi rin pinatay ng Diyos itong si Cain? At kung pinatay ni Cain, ibig ba sabihin, instrumento ng Diyos si Cain para patayin si Abel? Ang Diyos ba papatay ng mabuti niyang servant? Para tanong ko yan, okay, number 1. Number 2, pakibukas yung Genesis chapter 6, verse 7. Genesis verse 7. Ito, kaya sinabi ng Panginoon, lipupunin ko ang mga tao sa ibabaw ng lupa, mga tao at mga hayop at mga bumagapang at mga ibon sa ibang pahod sapagkat ako nalulungkot na sila'y nilalang ko. Okay, ang sabi dyan ganito, yung tao lilipulin ng Diyos. Okay, yung man. Number 2 kong tanong, yan ba sa talatang yan, mayroon na sila ng Diyos na binigay? Hindi sila sumunod, kaya sila lilipulin. Ngayon, kung may law, wala, bakit nadamay yung fish, yung gumagapang, yung lumilipad, ibabaw ng lupa? Yun lang, yun lang ang tanong ko, pakisalit na lang kay Mr. Davis. Time. Oh, okay. Gusto ko lang mag-comment kanina sa... Ulit tayo na. Okay. Okay. Yung gustong tumayo sa time ko mamaya, pwede. Basta isa lang. Ngayon, gusto ko lang bigyan ng introduction gusto ko lang sagutin yung introduction ni Brother Francis kanina. Alam niyo, yung tumayo ang end time dito, pinagpakawisan pa. Kinakabahan, kumuha pa nga ng tubig, nakautos. Kaya yung anak niya tumakbo eh. Ang bilis, pang marathon siguro yun. Ngayon, hindi sa tinutulig sa akin dapat nangalabang ko. Siguro, nalaman niya na wala siya maisagot kay
pastor sustento, baka wala rin kasi siya maisagot sa akin. Ayaw niyang mapahiya kayo. Ayun ang mercy. Kaya bibigay ko sa inyong gabi. Ngayong gabi. Pero ito, may time pa ba? Ayan. So, sa akin, bago ako magbukas, kasi may isa, bibigyan ko yung end time ng isa. Kahit sino sa end time, bibigyan ko ng isa. Last name, kasi ano na pagka-flatter na, iba na yung pagsusunod natin. Oh, out of context. Out of context yung binasa ni Ephesians 2, balik mo nga doon. Out of context. Alam mo bakit? Ito, they make it out of context. Why? Kanina, binasa ko, Romans 2:14. Wala nga kautusan eh, pero ginaganap yung kautusan ng Israel eh. Tingnan mo, basta balik mo. 2:14. Romans 2:14. Ang linang nito. Oh. When the Gentiles which have not the law, walang kautusan. Intil ba yun? Hindi Israel? Intil yun. Wala nga daw kautusan, pero ginaganap nila. Pero yung dingis ayaw. Patay ka dyan. So sinong mas tama? Ang linaw niya, no? Babasahin natin sa Tagalog. Sapagkat kung ang mga hindi na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan ng mga ito, bagamat walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung kautusan ng Israel, kautusan din na. Gaya mo nang tumayo. Sino mo nang tumayo? Last. Nasa siya. O yun. Dito natin. Okay. Having not the law. Wala naman palang kautusan, pambira mo. Having not the law. Or, law. May anong law nila? Yan yung no? Yan yung natural laws na tinatawag. Law in their hearts. Okay? So, ganito, papaliwanag ko lang sa inyo kung paano ang mga tao nagja-judge ng good and evil. Anong gamit nila? Yan. Anong gamit nila to judge what is good and what is evil? Yan. Yung bata, he cannot distinguish kung ano yung mali at tama unless tinuruan ng nanay at tatay. But yan, dirty yan. Malalaman ng bata. So, saan galing yun? Na-encode kung ano yung tama at mali because doon saan? Doon sa tinatawag nilang moral laws ng Israel. Meron silang moral laws. Outside moral law, ang tingin nila lahat ay wicked and sinner. Dito ko kayo babanatan ngayon, no? Outside ng kanilang moral law, o ng kanilang law, ang tingin nila sa Egyptian, sinner. Wicked. Because what? Hindi sila naghahandog. Check. Hindi sila naghahandog ng tupa. Hindi sila nagsasabat. Hindi sila nananalangin kay Yahweh. Yan yung sets of pag nagawa mo lahat yan, ikaw na ang pinaka-moral na tao. Ang tingin mo sa iba, madumi na. Diba? Nakapagpabasa mo, check. Ano ba? Nag-visitation na kotse. Nag-track sa kotse. Ano pa? Nag-skype na kotse. I'm the holiest man now. Don't judge by sets of moral laws. And we're judging others because using that beliefs.
Diba? So, we need to judge by our hearts. As human. Ito kabaligtuanan, no? Yung aso, pag tinuruan mong maging tao, achievement yun, amazing yun. No? Ang tao, ngayon, tinuturuan how to be human. Hindi ba yan shameful sa mga yan tao? Human. We are human. Don't judge, you are Berean and this. We are all human. We have one Creator. And that Creator is yung Diyos na creating. Yung Diyos na yan ay makatarungan. Hindi kakampi ang isa, lahat patas. Magkasala yung isa, sasagutin ko to, no? Oh. Si Cain, alam ng Diyos na papatayin niya to. Tama? Omniscience ang Diyos? Tama. Omniscience. Bakit niya kinreate si Cain? Para patayin si Abel. Eh, kaya sino mastermind? Ang Diyos. Bihira ka ba, no? Oras. May itin. So, kita mo na, bro. Pambihira ka, oh. Okay, salamat sa... By the way, ulitin ko mga kapatid. Sayang ang debate kung hindi kayo nag-1 Peter 3:15. Kasi buhay, kaluluwa nyo nakataya dito. Buhay nyo nakataya dito. Buhay impyerno, buhay langit, may afterlife. Ngayon, bago natin pagtulungan ng bago, yung flatter, mag-ano muna ako na, tinuro ko na to dati, kaso hindi na-address. Kasi syempre pagkasya eh, presyo pagkasya. Sa mundong ito, maraming injustice. Kung itong mundo lang ang aasahan mo, itong life mo lang dito, Corinthians 15, if only in this life you have hope. You are of all men most miserable. So ibig sabihin, hindi yung earthly life mo dito yung aasahan mo. Ang aasahan mo, meron pang paghuhukom sa afterlife. Okay? Doon lang mag-offset ang injustice. Yan, pag-usapan ko yung nabanggit ko dati. Okay. Okay, nabanggit ko dati na ang Diyos pumapatay, pero ang Diyos na pumapatay, sa Tagalog kasi walang murder. English na yung salitang murder. Hindi, bibigyan ko yung definition. Ang murder, kumakagat kasi yung iba eh. Yung murder, masama ang intention. Injustice yun. Pero sa Bible, may execution. Romans 13:1-3. That they bear not the sword in vain. Kung ang gobyerno, they are ministers of God to do good. Ibig sabihin, masama ba yung batas ng gobyerno na may death penalty? May kabutihan yung pagpatay. Sa earthly life natin, dito tayo sa mga namatay ng injustice. Sabi ko dati, so hindi murder, kundi execution. Is God a murderer? No. Is God an executioner? Yes. Okay, punta tayo sa execution. Pero meron namamatay sa mundo na ito, may injustice eh. Pinatay ng ibang tao o namatay sa nature. Hindi naman siya masamang tao. Bakit siya nalulog ng baha? Walang Diyos! So, nauuto kayo, no? Pero magpasalamat, bakit may mga kumang sa
Sa ospital, hindi makagalaw. Pagkala yung katawan, o yan. Stroke. Or whatever. Kawawa naman siya. Mula pagka-baby pa, ganyan na. Hindi na siya lumaki para pag ano. So walang Diyos. Kapirang 80 siya, pero pwede na kumamit. Yung ibang nagsabi sa ganitong unawa. Para i-downgrade lang yung Bible na. Ito yung maganda. Yung mga namatay na maaga, bakit pala binigay ng Diyos kay Eden ng ibang kapatay? Kabutihan pa nila yan. Pero sa logic ng tao, masama yan. Bakit hindi pinigilan si Satanas? Kaya niyang pigilan. Logic ng tao yan. Pero, yung marunong sa earthly na halimbawa, kung yung anak mo, hindi mo i-train, hindi mapapalo, gusto mo mababy, logic ng tao, masama mapalo eh. Hindi mo alam, lalo mo sinira yung baby, sinira yung pagkatao niya. Dahil ayaw mo mapalusahan. Punta tayo sa kamatayan. Yung kamatayan dito sa mundo, yung namatay na wala naman siyang masamang ginawa masyado, kabutihan niya yan. Kasi, hindi siya tatagal sa lake of fire. Eh kung naglingkod siya, may reward siya. Kung masama siya, nabawasan ang taon niya sa lake of fire. Bakit? Kung hindi siya maagang namatay, mas marami pa yung taon niya sa lake of fire. So, most of the time, kabutihan yung kamatayan. Yan ang hindi na papaliwanag kita. Ngayon sabi mo, hindi, pantasya mo lang yan. Kung pantasya yan, how do you execute justice? Hindi parang kang baboy ngayon. Ito kung walang hustisya sa afterlife, kung wala ibig sabihin, magpakasama na tayo. Yung one day millionaire, 1 month bankrupt, only frogs drink water. Lagi siya patuloy tayo. So, ibig sabihin, lahat ng masasama, mga drug pusher, mga drug lord, if they can get away with it, gawin na. Sige, kiss ka, swerte niya, dami niyang anak. O nakanak ka ng babae, ganyan, ang dami niyang pinatay, pero sikat siya. Iniidolo siya ngayon sa Mongolia. Eh di, ganun na ngayon. Kaya parang survival for the fittest. Yung turo ng Nazi Germany na survival for the fittest. Agawan, kung sino yung malakas, sino yung magaling, ganyan. O ang legacy ang pangalan mo. Kasi walang afterlife. Yan ang mangyayari. Kung pantasya yung sinasabi ko na walang great white judgment, walang paghuhukom. Yan. Yung injustice, talagang injustice. Di ba? Kung may Diyos man, Diyos ng injustice. Di ba? Okay. Ano na tayo? Flat Earth. Tinatawagan ko na yung Flat Earth. Sino yung kalaban ng Flat Earth? Lahat? Siya? O sige. Start na. Sige. Ilang minuto lang. Sino ba? Debate ba to? Sige, debate. Kahit sino? Bagong start. Gusto niyo, huwag natin gawin formal. Wala bang handa sa inyo? Takot kayo sa ketla? Gusto niyo na formal debate o gusto niyo maglatag siya sa kanyang pagtulungan? Pagkalitan, ibig sabihin ng Diyos, nag-martyr siya nung kasama na siya. Ang minamartyr niya, yung walang Diyos, kaaway niya. Okay? Execution. Oo. Kasi ang minamartyr niya, katulad si Joshua, pinapatay nila kay Joshua yung mga natin. Yung kain lang ang nakaligtas yung bansang kain. Pero natalo pa kay Israel dun Pero pinapatay nila kasi dahil kay Akan. Diba? Nagnakaw kay Akan, pamilya, pinapatay rin nga Pero kasi Diyos Pero sa ngayon, nasa Christ na tayo. Hindi na kayo ganun ang tugali ng Diyos kung kanyang karang kayo. Noong Old Testament yun. Kaya noong Old Testament, partner na lang talaga. Doon sa mga walay doon sa kaaway. Ano ko nyo? Kaya, pangyari yung mother Doon pa lang. Pero ngayon, hindi nyo kasi sinabi ko ngayon Sa grace, pag inapday nyo kayo sa grace, hindi partner na lang kasi kaya nagtubo na anak Di ba? Ayun. Sa panahon ngayon, hindi na partner ng Diyos. Pero kung panahon ng Old Testament, partner na siya. Okay.
So, kanya-kanyang English term to. Murder ay mabuti. Murder ay ano, execution of preferred term. Pero sa akin in fairness kay Pastor, no? Sa Diyos na kinikilala natin, hindi natin pwedeng masabing martyrs. Kasi yung salita ng martyr, sinabi na ni Brother Francis kanina. Pag sinabi mong martyr, it's not intention. Maling intention mo kaya ka pumatay. So, siguro pwede natin sabihin, sinasabi kanina, ay sa antithesis siya against yung execution. Pwede ang Diyos nag-execute sa Old Testament, but not considered as murderer. Kasi pag sinabi mong murderer, kahit sa kaso, pag sinabing murder, matindi yun eh. Ibig sabihin, intention yun, bad intention yun. Pinatay mo yung tao dahil meron kang masamang intention. Pero yung pinatay mo siya dahil good intention, ang tawag doon, execution. Kaya nasabi kanina, hindi kasi, you cannot treat, even in the Bible, you cannot treat the word murder even a single word. No, you cannot treat. Kasi bakit? Kasi sabi na, kung meron kang tamang logic, no, tama yung pag-iisip mo sa salitang murder, hindi mo pwedeng i-address sa Diyos yan. Sa tao, pwede mong i-address. Pero kung i-address mo sa Diyos yan, hindi pwede. No? Diba? Sinagot ko lang, ano? Kasi sa pandinig ko lang, siguro yung hindi parang pinted yung gano'n. Hindi pinted na sabihin natin ng Diyos murderer. Pero, alam naman natin, sa Old Testament, ginawa ng Diyos yun, basta as murder. Kasi pag sinabi ng murder, bad intention yun. Oo, masama. Walang dahilan. Pinatay mo, walang dahilan. So kung good intention yun, kung good intention, ang tawag doon, execution. Okay, hindi na debate kasi nakontent na yung oras. So, ano na, maglalakad na lang si Black Earth, pero pwede nyo pa rin pagtulungan pagkatapos siya maglakad. So, 10 minutes, at may kayo, pwede pa siya mag-15. Pero kung 10 minutes, at dami nyo ng tanong-sagot, stop na, entertain ang tanong. Kung walang tanong, pwede kayo mag-counter. Kung walang magtatanong, meron, tanong. Pero kung pwede mag-counter pag walang tanong, siguro 5 lang. Okay? Hello. Stop na. Okay. So, Flat Earth,